Lihim na itinaas ng lalaki ang kanyang piring para silipin ang holdapper sa kanyang harapan. Ngunit sa isang iglap, nahuli siya nito. Lumapit ang holdapper na may mapaglarong ngiti, at bigla na lang tinanggal ang kanyang piring. Wala akong nakita, nanunumpa ako. Halos maihi sa takot ang lalaki. Inakala niyang katapusan na niya dahil nakita niya ang mukha ng holdapper. Ngunit hindi nagalit ang holdapper. Sa halip, binigyan pa siya nito ng baril. At inutusan siyang barilin ito. Itutok mo ang baril sa akin. Hindi, pakiusap. Ang sabi ko, itutok mo ang baril sa akin. Utos ito, itutok mo ang baril dito sa akin. Barilin mo ako. Huwag po, nakikiusap ako. Kung hindi mo ako babarilin, ako ang babaril sa iyo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Kakaiba ang grupong ito ng mga magnanakaw. Hindi lang sila basta nagbibigay ng baril sa mga hostage. Pagkatapos magnakaw, sila pa mismo ang pumipindot ng alarm. At nag-aabang sa pinto para sa mga pulis. Kaya naman litong-lito ang lahat. At sa likod ng lahat ng ito, may isang taong lihim na nagkokontrol ng sitwasyon. Handa ng pamunuan ang grupong ito upang isagawa ang isang imposibleng pagnanakaw. Hindi ordinaryong bangko ang kanilang target, kundi ang direktang kontrolin ang pinagmumulan ng yaman. Ang pagnakawan ng Royal Mint ng Espanya. Ang mga makinang nag-iimprenta ng pera ay hindi titigil araw at gabi. Upang mag-imprenta ng 2.4 bilyong cash. Sapat na para punuin ang 40 truck. At ilabas ito ng hindi namamalayan ng mga pulis. Mukha itong isang bagay na imposibleng mangyari. Hindi dapat malaman ng mga pulis kung ano talaga ang ginagawa natin. Ipapaakala natin sa kanila na simpleng pagnanakaw lang ito. Lahat ng magiging reaksyon at kilos ng mga pulis ay nasa kalkulasyon na ng lalaking ito. Dahil pinagplanuhan na niya ito sa loob ng maraming taon. Hanggang 5 buwan na ang nakalipas. Tinipon niya ang 8 kilalang wanted na kriminal upang bumuo ng isang grupo ng magnanakaw na may 9 na miyembro. Hindi alam ng mga miyembro ang tunay na pangalan ng isa't isa. Lahat sila ay gumagamit ng pangalan ng mga syudad bilang kanilang codename. Ang babaeng bida, si Tokyo, ay isang magaling na magnanakaw, sexy at mapusok. Sa huli niyang pagnanakaw, binaril at napatay niya ang 2 security guard. Dahil lang pinatay nila ang kanyang nobyo. Ang leader ng grupo, si Berlin. Isang lalaking mukhang maginoo sa labas ngunit may madilim na kalooban. Hanggang ngayon, hawak niya ang world record sa pagnanakaw ng 434 na diamante. Ang lalaking Balbasin ay nagngangalang Moscow. Ginamit niya ng husto ang kanyang kakayahan bilang manero sa paghuhukay. At sa pagkakataong iyon, marami na rin siyang nabuksang safety vault. Ang nakaupo sa likod ay ang handgal na anak ni Moscow, si Denver. Ang hari ng underground fighting sa mga lokal na bar. Isang mainitin ng ulo na parang tikang time bomb. At ang lalaking ito na pasimpleng sumusulyap kay Tokyo ay ang henyong hacker na si Ryo, na nagsimulang mag-program noong 6 na taong gulang pa lang. Sa nakalipas na 5 buwan, siya at si Tokyo, na mas matanda